Welcome to K-Catalog. Level 4 Unit 2 textbook, page 33. So number 1 instruction, 여러분이 생각하는 내 가족과 핵 가족이 좋은 점은 무엇입니까? What do you think are the advantages of extended family and nuclear family? Okay, so ano yung mga good points ng dalawang yan? So dito, no, 대가족, extended, and then 핵가족, nuclear. Okay, so yan, pwede kang magbigay ng 4, okay, or kung hindi mo naman kaya ng 4, kahit mga 2, 3 lang. And then dito tayo sa number 2, 여러분은 내 가족과 핵 가족 중 어떤 가족이 형태가 더 좋습니까? So sinasabi dyan, which family structure do you prefer? Okay, so ikaw daw, no? Dito sa dalawang klase ng pamilya na to, ano yung gusto mong family or ano yung mas okay para sa'yo? 사배, 여러분이 좋아하는 가족의 형태에 대해 써보세요. Write about your preferred family structure. Okay, so kung ano yung nilagay mo dito, yan, pwede mo siyang gamitin para makagawa ka ng paragraph dito, no? Okay, so let's try. Meron akong pin-prepare in advance, of course. Discuss natin yon. So this one, yung aking ni-ready, discuss natin. So yung sa dekachok muna, ano yung advantages na meron for extended family. So yung una, 서로 도와줄 수 있다. Syempre, matutulungan nyo ang bawat isa kung marami kayo sa family, no? Sabi ko dyan, 함께 살아서 집안일, 육아 등을 나눠서 할 수 있습니다. So dahil magkakasama kayo sa isang bahay, so yung mga gawaing bahay, household chores, and yung mga pag-aalaga, kung may mga kids man or mga matatanda na kailangan ding alagaan, pwede kayong maghati-hati sa gawain na yon. Next, 경험 공유. 경험 experience, 공유 to share, no? So sharing experiences. Sabi ko dyan, 저 부모의 지혜나 경험을 배울 수 있습니다. So 저 부모, ang tawag dyan is grandparents or si lolo at lola. Okay? Di ba sa extended family, usually kasama si lolo at lola sa bahay. And through their wisdom and experiences, matututo ka, no? Kung halimbawa ikaw is yung mas bata kay lolo at lola. Yan. Next. 정서적 안정. 정서적 안정, ibig sabihin, emotional support. So, 정서적, emotion, and then 안정, stability. Okay? Sulat natin, no? Then, emotional stability or emotional support pwede din. So, dito, 여러 세대가 함께 살아서 외롭지 않고 가족 간의 유대감이 깊습니다. So, since several generations ang magkakasama sa isang bahay, so, hindi mo masyadong mararamdaman na malungkot, di ba? Kasi nga marami, mas masaya. And yung bonding between you and your family or family members is malalim. Okay? Next, dito tayo kay nuclear family. Yung una, 자유롭고 독립적인 생활. So, free and independent life. Okay, so free and independent life. 사비 ko dyan, 간섭이 적고 자신의 방식대로 생활할 수 있습니다. So, less interference, ibig sabihin, walang masyadong nakikialam, and you can live your life your own way. Okay? 자신이 방식대로, so your own way, your rules. Ayan, 생활할 수 있습니다. You can live. Mamuhay ka hanggang gusto mo kung paanong paraan mo gustong sirain yung buhay mo. Ayan, de joke lang. So, ayan, no? Free and independent life. Kasi nga, walang masyadong nangingialam. Okay, so next. 의사결정이 빠르다. So, 의사결정이 빠르다, mabilis ang paggawa ng desisyon. So, 의사결정, decision making, 빠르다, fast. Okay? So, sulat ko dito. Decision making. And then, 빠르다, alam nyo na yan, fast. Sabi dyan, 가족 수가 적어서 결정이 빠르고 효율적입니다. Okay, so small family size. Ayan. Quick and efficient decision making. Okay, so quick and efficient decision making. Next, 갈등이 적을 수 있다. So, 갈등, conflict.
Okay, so less conflict. Okay, so there may be less conflict. Bakit? 가족 수가 적어 갈등 상황이 줄어들 수 있습니다. Smaller family sizes may reduce conflict situations. Okay, kasi nga, konti lang kayo sa family, so yung sitwasyon kung saan magkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan is malilesen din. Okay, so again, no, 갈등, conflict. Okay, next. Dito tayo sa number 2. So, yan na, no, yung gagawa na tayo ng paragraph natin based dito sa sinulat natin. Okay, so pipili ka dyan, no, ano ang mas prefer mo? Yung extended or nuclear? So, dito, depende sa preference, no, kung ano yung gusto nyo. So, this is my opinion. Okay, so, basahin ko. 저는 내 가족이 더 좋다고 생각합니다. 내 가족은 많은 가족이 함께 살아서 항상 시끌벅적하고 즐겁습니다. 집안일도 서로 도와주고 아플 때는 돌봐줄 사람이 많아서 든든합니다. 그리고 할머니, 할아버지와 같이 살면 인생에 대한 지혜도 배울 수 있습니다. 가족이 많으면 외롭지 않고 정이 넘칩니다. 그래서 나는 내 가족에서 사는 것이 행복하다고 생각합니다. Okay, so ano po ang sinabi ko dyan? Siyempre, ang preferred ko is yung extended family kasi lumaki din po talaga ako sa extended family and sobrang gulo namin, okay? So anyway, discuss natin yan. So here, I think extended families are better. Second sentence, so dahil sa mga extended families, marami ang magkakasama sa isang bahay, kaya palaging 시끌벅적하고, so ibig sabihin yan, maingay or alive kayo, no? And 즐겁습니다, fun. Okay? So always lively and living together is fun. Then third sentence, so 집안일, so when it comes to household chores, you can help one another. And when you're sick, pag may sakit ang sino man sa inyo, yan, so may mag-aalaga. Okay? Maraming pwedeng mag-alaga. That's why you feel safe or secured. Okay? So we help each other with household chores and have many people to care for us when we're sick, which provides sense of security. Next, also, si harmony nga, si lola at si lolo, yan, pagkasama mo sila sa bahay, so marami kang matututunan na wisdom mula sa kanila about sa buhay-buhay. Next one, having large family means less loneliness and more warmth. Okay, so kapag marami kayo sa family nyo, so hindi kayo malulungkot kasi nga dami nyo, maingay kayo, magulo kayo, and yung pagmamahal, no, umaapaw. So, yung warmth ng love mararamdaman talaga sa loob ng family. Kapag magaganda yung inyong relationship sa bawat isa. And then yung last sentence natin, that's why I think living with an extended family is happy. Okay? So, masaya ang magkaroon ng extended family. Okay? So, ito being positive, no? And iniisip mo na maganda yung relationship ng bawat isa sa inyo. And kung may hindi man pagkakaintindihan, yan, maanahan yun, no? Masusolusyonan sa magandang paraan. So, that's my opinion and yun ang aking preference. So, when it comes sa iba, pwedeng mas prefer nila yung hekajok or nuclear. Okay? So, kung ano man yung sinulat nyo dito, yan yung pwede nyong gamitin, no? Dito sa paragraph na gagawin nyo. Okay? So, that's for writing part ng Level 4 Unit 2. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.